maganda rin itanong dito kay Yusek ngayon sa pagkaklaro niyang ganyan kung sino ang kwalipikado. Ang tanong po dito ay ito hubang kwalifikasyon na ito ay wala na pong sinisino kahit na middle class ka. Kahit na sino pa man pong Pilipino pwede pong makapag-apply ng tulong po na manggagaling sa MAIFIP o meron pong hangganan sa social class? Wala pong hangganan na Manong Ted. Tama po yung tinatanong ninyo na kahit sino po pwede. So kung middle class po tayo, tayo po ay nagkataon na nasa loob po ng DOH Hospital. And maganda na banggitin nito Manong Ted, no? Kasi kung kayo po ay nasa basic or ward accommodation ng DOH Hospital, hindi na ho kailangan itong MAIFIP. Dahil automatic po, zero balance billing yung tawag natin doon. Pero kung kayo po ay middle class at kayo po ay nagpa-confine sa private room ng isang DOH Hospital, meron po kasi mga private room, ang mga DOH Hospital nasa mga 10%. Kung ang hospital ay 500 beds, may mga 50 ang kama yan na pwedeng ang middle class ang gumagamit. Pwede ho kayong mag-apply dito sa MAIFIP doon po sa ganong sitwasyon. Wala pong hinahanap na proof of income, wala pong hinahanap na kung anong inyong estado sa buhay. Basta kayo ho ay nandoon doon sa DOH Hospital. Ano po ang mga sakit o serbisyo na sakop lamang nito? Wala pong limitation na Manong Ted. Kahit yung simpleng pulmonya po, kahit sa komplikado na, for example, yung mga may malalaking procedure or yung may dialysis or any other para bang procedures na gagawin, pati yung mga surgeries, pwede rin po dito. Wala pong limitation. Basta kayo po ay pwedeng inpatient o kaya outpatient nung mismong mga ospital na nakalista. Sa ngayon po, 55, dadagdagan po natin sa MAIFIP yan over the next few days. Pero kahit wala hong MAIFIP, yung ho kanina, paano kung wala dun sa eGov, huwag hong mag-alala, basta ho pwedeng lumapit rin naman dun sa registered social worker. Ano ang limitasyon ng halaga na maaaring makuhang benepisyo ng aplikante for MAIFIP, sir? Wala pong limitations rin sa halaga, Manong Ted. Ang ano lang po dito is kaya hindi ho nabibigay ng in full kung malaking-malaki ho yung bill. Ang nagiging sitwasyon ho kasi dito is sinisigurado na mas marami po yung makakagamit ng ating pondo. Alam po namin na malaki pakinggan at malaki naman talaga ang 51 billion. Pero pagka binangga po yan dun sa dami ng pasyente na nangangailangan at dun sa iba-ibang gastusin, hindi rin po kayang i-100% ang lahat. Meron pong mga sitwasyon na pag makita po ng ating social worker na tumutulong rin po naman kahit ninong dumadaan sa kanya, meron siyang access dun sa filing system, makikita dun sa electronic. Nagre-recommend po yung ating mga registered social workers kung nakikita nila na ayon dun sa sitwasyon ng tao at paano malalaman yon. Merong minsang optional documents. Hindi ho nire-require. Ang nire-require lang po is yung ID tsaka yung statement of account. Pero kung meron pong prompt doon na optional documents at kunyari, meron talagang mga verified na DSWD case reports, etc., pwedeng i-upload po yun for consideration para pag in-evaluate dun sa amount na ibibigay. So, gawin po nating halimbawa ang isang PhilHealth member na na-confine po doon sa kaninyo ay 50 plus number of hospitals under po nitong MAIFIP program na ito. So, kung sakasakali po na ako'y PhilHealth member at ang aking pong bill ay hindi po sinagot ng PhilHealth dahil meron sila mga sariling panuntunan doon sa sakop lamang po ng PhilHealth, maaari ho bang humingi ng tulong sa MAIFIP para saluhin po yung kabuuan ng bill ko? Opo, yan po yung isa rin sa mga pakay ng MAIFIP kasi habang patuloy pa na pinapataas yung halaga ng mga benepisyo ng PhilHealth and at the same time habang inaayos yung mga access rules na sinasabi, papasok ko dito yung DOH MAIFIP. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.